Magandang araw mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pang-abay at iba't ibang uri ng pang-abay. Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakikilala ang pang-abay sa pangungusap. Natutukoy ang uri ng pang-abay na ginamit sa pangungusap. Nakagagamit ng pang-abay bilang panlarawan sa pandiwa. Ano ang pang-abay? Ito ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Mga halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng pang-abay. 1. Masayang nagluluto ng pagkain si nanay. 2. Ang mga tao ay tahimik na nagdadasal sa bahay dalanginan. 3. Mabilis na naglinis ng kanyang kwarto ang bata. 4. Malayong tumakbo ang batang babae. Suriin natin ang mga pangungusap sa itaas. Ang pang-abay na masaya ay naglalarawan sa pandiwang nagluluto. Ang pang-abay na tahimik ay naglalarawan sa pandiwang nagdadasal. Ang pang-abay na mabilis ay naglalarawan sa pandiwang naglinis. Ang pang-abay na ay malayo naglalarawan sa pandiwang tumakbo. Mayroong iba't ibang uri ng pang-abay na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa. 1. Pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung paano ang pagsasagawa ng kilos. Halimbawa, si Irish ay mabilis na nagbihis kaninang umaga. Sinasagot nito ang tanong na, paano nagbihis si Irish kaninang umaga? 2. Pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasabi ng panahon kung kailan ang pagsasagawa ng kilos. Halimbawa, umawit kanina ang mahusay na panauhin. Sinasagot nito ang tanong na, kailan umawit ang mahusay na panauhin? 3. Pang-abay na panlunan. Ito ay nagsasabi ito ng lugar kung saan ang pagsasagawa ng kilos. Halimbawa, kumain kami kahapon sa Aristocrat. Sinasagot nito ang tanong na, saan sila kumain kahapon? Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.